Salamat po sa mga taong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa social media. Lagi ninyong sineshare yung mga homily namin dito. Salamat sa inyo. Baka hindi ninyo alam, yung binabahagi ninyo na salita ng Diyos ay nakapagbibigay ng liwanag sa isang taong dumaraan sa dilim. Magandang gabi po sa inyong lahat. At magandang gabi sa mga sumusubaybay sa atin sa ating online celebration of the Eucharist. Mga ginigiliw kong kapatid, sa mahabang ibanghelyong ating pinakinggan, ay narinig natin ang ilang beses ng pag-uusap o dialogue. Narinig natin yung dialogue sa pagitan ni Pilato at ni Jesus. Narinig natin ang dialogue sa pagitan ni Pilato at ng mga tao. At nais kong batiin natin ang mga gumanap sa ating ebanghelyo. Damang-dama ko ang inyong kataksilan, no? Makatotohanan ang kanilang sigaw. Alam nyo, apat na misa na po sila sa maghapon na nagsisisigaw, "Crucify Him! Crucify Him!" Palakpakan naman natin ang ating mga voice talents. At narinig natin ang pag-uusap sa pagitan ng dalawang magnanakaw, dalawang kriminal na ipinakong kasabay ni Jesus at ang kanilang pakikipag-usap kay Jesus. At hayaan ninyo sa gabing ito ay nais kong ituon ang ating pagninilay sa dialogue na ito sa pagitan ni Jesus at ng dalawang kriminal at sa pagitan ng dalawang kriminal. Dalawang kriminal ang ipinakong kasama ni Jesus. Pareho silang makasalanan. Pareho silang may ginawang masama. Pareho silang hinatulan ng kamatayan. Kapag ang isang kriminal ay hinatulan ng kamatayan, katulad nilang tatlo, ibig sabihin, sa mata ng batas, sila na ang pinakahalang ang kaluluwa. Sila na ang pinakamasamang kriminal. The punishment of crucifixion even is given only to those who have committed heinous crimes. Parehong makasalanan, parehong kriminal, pero magkaiba ng nilalaman ang puso. Batay sa tradisyon, ang dalawang kriminal na to ay may pangalang Hestas at Dimas. Si Dimas ang mabuting magnanakaw. It's quite contradictory to call him the good thief. Magkaiba ang nilalaman ng kanilang puso. Si Hestas, galit ang laman ng kanyang puso. Yabang at bitterness ang laman ng kanyang puso.
Pero si Dimas, ang nilalaman ng kanyang puso ay kababaan ng loob at paghingi ng tawad. Two persons similarly crucified, similarly punished with crucifixion because of their sins, but with two different conditions of hearts. Yung isa, sabi kay Jesus, ibaba mo ako. Yung isa naman, sabi kay Jesus, itaas mo ako. Somebody must be asking for different intentions. Pero mga minamahal kong kapatid, ano ang matututunan natin sa kwentong ito ng dalawang magnanakaw na nakapako ang kasama ni Jesus? Ang unang ipinapaalaala sa atin ay ito: it is never too late to turn to Christ. It is never too late to turn to Christ. Kahit nasa pinakahuling hininga ng isang tao, makasalanan man siya o banal, hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng tao, nandoon ang pag-aalay ng kaligtasan ng Diyos. Up to the very last moment of his life on earth, a person is given or offered this salvation. May mga nabuhay sa mundong ito na banal na simula't simula pa. Bata pa lamang, banal na. Bata pa lamang, mabuting tao na. Hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. At meron din namang mga tao na sa buong buhay nila ay walang ginawang mabuti sa kapwa. Lumayo sa Diyos, nagpakasama. Pero sa parehong taong ito, sa huling sandali ng kanilang buhay, iaalay ng Diyos ang alay ng kaligtasan. It is never too late to turn to Christ. Even if you are hanging on the cross dying, there is chance for you to embrace the Lord. Kaya, sa isang banda, hindi rin natin masasabi agad-agad na si Judas Iscariote ay nasa impyerno. Sapagkat malay natin, sa pinakahuling hininga niya, ay nasabi niya kay Jesus, maawa ka sa akin, O Diyos. Hindi natin masasabi na ang isang napakasamang tao ay nasa impyerno, sapagkat tanging ang Diyos ang nakaalam kung saan tutungo ang kaluluwa ng isang namatay, sapagkat tanging ang Diyos lamang ang mag-aalay ng kaligtasan hanggang sa kahuli-hulihang hininga ng taong iyon. It is never too late to turn to Christ. But the second truth that is being offered to us this evening is this: salvation is a gift. It is not a reward. Ang kaligtasan ay grasya mula sa Diyos. Hindi natin pwedeng i-demand ang isang biyaya. Hindi natin pwedeng i-demand ang isang regalo. Ang kaligtasan ay handog ng Diyos, hindi gantimpala. The good thief did not earn heaven. He received it. Kaya mga minamahal kong kapatid, dito, dapat manatili tayong mababang loob. Wala tayong karapatan. Gawin natin ang tungkulin natin. Gawin natin ang dapat nating gawin.
Pero ang Diyos ang magpapasya kung ano ang ibibigay sa atin. Salvation is a gift. It is not something we can demand. Ang hiling na lamang natin, Panginoon, ay yung dasal ng mabuting magnanakaw. Jesus, remember me. That should be also our prayer. When we are breathing our last, we can only say, Jesus, remember me. Alalahanin mo ako pagdating sa iyong kaharian. Ang pangatlo at ang huling ipinapaalaala sa atin ng tagpong ito ay we all must choose. We all must make a choice. Ang krus ni Kristo ay nasa gitna. Nasaan ka? Saan ka tatayo? Sa panig ni Hestas na punong-puno ng galit, punong-puno ng kapaitan, punong-puno ng pagmamayabang, walang kahit kapirasong pagnanais na magsisi, o sa panig ni Dimas, punong-puno ng kababaang loob, punong-puno ng paghingi ng tawad, punong-puno ng pagsisisi. The cross is a dividing line. We have to make a choice whether we are going to be despaired or we are going to hope. Whether we are going to maintain our pride or be humble before the Lord. Or we are going to reject the offer of salvation, or we will embrace the offer of redemption. Nasa atin ang pagpili. Ano ang pipiliin natin? Anong isisigaw natin? Ano ang hihilingin natin? Ibaba mo ako o dalhin mo ako, Panginoon, sa iyong kaharian? My dear sisters and brothers, let us pray for one another that we may always make the right choice. Amen.